Hello po, magandang hapon po sa bawat isang narito. Yan. Matawag ako sa inyo ngayon eh. Ronnie, saka sa'yo, wala. Nakakakon lumabas kayo. Mga 2. 1 to 2. Okay, sa hapon na to, ang topic natin, repentance. Ano po? Tama po, ano? Repentance, yung binigay sa akin. Yan. Hello, repentance. Pagka po ba sinabing repent, sino naalala nyo? Sino yung, ano yung sigaw ng balintawak? Oh, history tayo. Oh, high school. Elementary lang, inano na yun. Sino yung bayani na yun ng sigaw ng huling balintawak? Sigaw sa huling balintawak. Bonifacio. Ano sinisigaw? Okay, dito tayo. Dito, repent, for the kingdom of God is near. Sabi nga ro nung sumisigaw na yon. Sino yon? Si John. No, nung sumisigaw na siya sa ilang, yun ang lagi niyang sinisigaw. Magsisi na kayo. Yan. No, dahil malapit na dumating ang Panginoon. Yan. The kingdom of God is near. Andiyan na. Actually, talagang paparating na si Jesus noon eh. Nauna lang si John. Kumbaga, sabi nga ron, nililinis lang ni John yung daraanan ni Jesus. Ano po? Kaya sa oras po na to, yun po yung tatalakayin natin. Na kung paano ba sa buhay po natin, sa buhay po natin ay nagkakasala tayo. Amen. Sa labas, kapag narinig po natin yung sinabing, thank you, BJ. Pag narinig po natin yung sinasabi tag dito, yung pag-amin, yan. Sabi, basta wag kang aamin. Yan. Diyan sa kulungan, sa mga hustisya dyan, wala namang umamin talaga dyan eh. Di ba? Kaya nga may paglilitis na nangyayari eh. Hanggang sa kahuli-hulihan, minsan nga talagang yung mga hindi umaamin na absuelto pa eh. Di ba? Pero pagdating natin kay Lord, wala po tayong may tatago. Yan. Ano po? Lilitaw at lilitaw dito yung kasalanan natin. Kahit napakaliit na kasalanan. No, minsan nga, mga nakakalimutan na natin eh, na dapat pala, inihingi natin ito ng kapatawaran. No, minsan meron na ibubutas sa atin, meron tayong mga kasalanan na nakakalimutan natin, hindi natin na hihingi ng pagsisisi. No, minsan pwede yung pwede yung mag-leak. No, pwede yung mag-leak para anuhin tayo, para dayain tayo ng kaaway. No, minsan malilit na bagay lang nagiging dahilan nito para bumagsak. 'Yon. No, sabi nga ni engineer, pag gumawa ka ng posting ganyan, pag iyan lalagyan ng kahit na ganyang kalaking papel, pwede yun na maging leak niya. Na pagka umugang ganyan yan, doon puputok, pwedeng mabuwal yung poste. Yun, kaya tayo ganun din. Kapag meron tayong kasalanan na sa loob natin at hindi natin ito na papalinis, o na-pronounce, no, pwedeng maging maging sanhi ng ating pagkabagsak. Yon. Sige, tuloy tayo sa topic natin. Old Testament din tayo. Okay, basahin nga natin awit. Awit 32, verse 1 and 2. Malabo pala yung monitor natin, ano?
Pero magagawa ng paraan yan pagka gagamitin talaga. Okay, sabi po sa Awit 32 verse 1 and 2, mapalad ang taong pinatawad. Pinatawad na ang kasalanan at pinatawad din sa kanyang pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi pinaparatangan. Sa harap ni Yahweh, hindi siya nanlinglang. Yon. Blessed is the one whose transgression are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them, and whose spirit is no deceit. Yan. Diyos po magpala sa kanyang mga salita. Yan. Kapag ka po sinabi nating repent, yan. Ano yung iniisip nating repent? Gaano kalaking pagsisisi yung pwede nating ibigay? Pwede bang kalahati lang? Lord, patawarin mo po ako sa ginawa ko na to. Kalahati lang. Pwede ba half? No. Pagka po kasi sinabing repent, mayroon pong binabanggit na 180 degrees. Pag 180 degrees, kung ayan yung protractor, oval na ka-oval na ganyan, iikot ka ng 180. No, parang ayan, ikot ako ng 180. Ikot ako ng 180, yan. 180 na to, di ba? Dapat hindi ako dito lilingon, dapat dito. Babalik na ganon. No, makakalingon pa ba ako? Doon sa una. Nakikita ko pa ba kayo? Hindi na, di ba? Mahirap na, mababali na yung leg ko para makita ko kayo. Ganun daw po yung repentance. Yung pagsisisi na dapat nating gawin. No, 180 degree, ibig sabihin, hindi mo na siya babalikan. Hindi mo na siya makikita o titingnan o ulitin pa. Ano po? Na kung paano po, si God, ganun din eh. No, sabi po sa awit, ang Diyos, kapag nagsisi tayo ng mga kasalanan, automatic patatawarin tayo. Tapos ang gagawin naman ni God, yung mga kasalanan natin na yon ay dinadala niya sa pinakamalalim na pusod ng dagat. No, ibig sabihin, pinakamalalim ito na hindi na kayang sisiri ng kahit na sino. Kahit na anumang equipments na gamitin ng tao, ay yung pinaka-abyss niya, pinakamalalim niya, hindi na ito kayang sisirin pa ng tao. No, ganun niya nililimot yung kasalanan natin. No, wala na. Ibig sabihin, kahit na ngayon ka na nagsisi, wala na sa Diyos yun. Buradong-burado na yun sa ating Panginoon Diyos. Pero minsan tayo, nagsisi na tayo, pero parang parang nananariwa pa rin sa atin. Kumbaga, sa conscience natin, kahit tayo, hindi natin mapatawad yung mga sarili natin. No, parang nagmumulto pa. Parang gano'n. Na parang hindi mo kayang gawin. No. Na nararamdaman mo pa rin yung guiltiness. Ano po, yung kasalanan na yon. Ano po yung pandaraya na lamang po yun ng devil. No, naro na kapag gusto tayong dayain, pinapaalala niya sa atin yon. No, pinararamdam niya sa atin yung mga kasalanan na yun. Lalo na kung yung kasalanan natin ay matindi talaga. No po, na as in hindi mo kayang dibdibin. No, talagang iano sa atin ng devil yun. Pero may paraan. No, para makalimutan natin ang lahat ng iyon. No, yun ang titingnan natin ngayon dito kay Haring David. Kasi matindi rin yung ginawa ni Haring David na to. At tingnan natin ano mga consequence. No, kapag po tayo ay nagkakaroon ng kasalanan. And then una po, David experienced and allow himself to fall deeper and deeper to sin. Yan. Nagkasala si David, and then ang nangyari dito ay naroon na, ibig sabihin na inalaw niya eh. No, ginusto niya na siya ay magkasala.
Sabi ron, tulad po ni David na kung paano po ang tao po ay nahuhulog tuloy-tuloy sa kasalanan dahil sa sariling pagpapasya at kapahintulutan. Tayo rin naman talaga yung magdidesisyon kung paano ay andyan dyan yung kasalanan, dinisisyonan mo yan. No, hindi natin pwede na sisihin yung sitwasyon, hindi natin pwedeng sisihin siya kasi. No, ibig sabihin naroon talaga na ginawa natin to. No po. Hindi natin pwedeng sisihin na ibang bagay kundi yung sarili po natin. Ginusto natin yan. Kaya yan nangyari ay ginusto rin natin. No po. Kasi meron tayong sarili mga pagpapasya. Nakatulad ni Haring David ang sabi ron, he saw with his eyes what he should not have seen, which have rise to sinful desire. Tingnan natin yung 2 Samuel 11:2 and 3. Yan, sige, babasahin ko sa Tagalog. 2 Samuel 11:2 and 3. Sabi sa Tagalog, 11:2 and 3. Isang hapon pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad mula roon. May natanaw siyang isang babaeng naliligo, napakaganda ng babae. Ipinagtanong niya kung sino yon. Sinabi sa kanya na ito'y si Bathsheba, anak ni Eliam, at asawa ni Urias na isang Heteo. Yan, ano po. Nung panahon daw po na yun, na naroon na si Haring David, ay nag-ano lang siya, yung namamahinga, nagre-relax po siya. Galing sila sa laban. No po. Kumbaga nag-relax muna siya. Iniwanan niya ang kanyang mga general dun sa labanan. Isa pala sa mga pwedeng mangyari kapag tayo po ay nagpahinga. Yan. Pahinga muna. Diyan papasok talaga yung kaaway. No, ibang laban yung pinasukan dito ni David eh. No, hindi ito yung laban na physical na katulad ng mga tao niya, nandun sa labanan, nasa gera, physical ang labanan. Pero doon namamahinga na siya, spiritual battle naman yung kinaharap po niya dito. Na po, ang sabi ron, habang namamahinga siya sa bubungan o naglalakad-lakad siya sa palasyo nila, nakakita siya ng isang babaeng na liligo. Wow. Paano kaya niya nakita yun? Nasa bubungan siya. Siguro, sa bagay, pag nasa bubungan ka, kita mo lahat nasa baba. No, baka pwede nasa banyo si Bathsheba, ando doon yung nakikita niya sa bintana. No, sabi ro, napakaganda raw ni Bathsheba. No, kasi asawa siya ng isang general, si Urias. At alam naman natin, kapag mga ganong mga delegadong tao, ay talagang magaganda yung kanilang mga esposo o esposa, ano po. Kaya nung makita to ni David, ano nangyari? Naakit si David. Sexy. sexy doon si Bathsheba. Yan. Sabi ro, may nakita ang paningin niya. Yan, may nakita siya. Pumasok na po rito yung lust of the eyes. No, kapag po ang mata ang ginagamit po natin sa ating mga pananaw, hindi lang naman talaga sa lust of the flesh eh. Marami pong bagay na pwede pong magkaroon ng idolatry yung ating mga mata. Ano po? Hindi lamang sa physical. Anumang bagay na nakaka-attract sa ating mga paningin at nagkaroon tayo ng desire, nagkaroon tayo ng pagnanasa, ano na po ito? Idolatry na po ito. Papasok doon yung gustong-gustong bilhin nito. Tapos pag uwi mo ng bahay, nabili mo, tatambak mo lang. Parang gano'n, ano po. May mga gano'ng mga tao na akit siya, gusto niyang bilhin ito, pero pag nasa kanya na, nabili na niya, makita mo, parang di na napansin, nandun lang sa bahay, nakatambak na lang. Ano po? Ibig sabihin, umiira lamang dito yung flesh niya, lust of the flesh. At katulad din po dito ni David, na naroon po na naakit po sa dito kay Bathsheba. Una, ang ginawa lamang po niya, pinagtanong niya. Yun. Pumasok na po rito yung pag-entertain.
Nakita na niya, ang nangyari dito, naglaro na sa kanyang isipan. Ganoon naman talaga, makikita ng ating mga mata, tapos papasok sa ating kaisipan. And then sabi nga sa James, huwag nating hayaan na mag-ugat yung kasalanan. Na po, kapag ito po ay nag-ugat na, diyan napapasok yung mamumunga na to. No po, mamumunga na to ng kasalanan. And then nung ito po ay in-entertain ni Haring David, pinagtanong na niya. No, parang walang iniwan sa panahon natin ngayon. Tatanungin yung pangalan ng babae, pagkatapos tatanungin yung number hanggang sa mag-chat-chat na-entertain. Di po ba? Yun na naman talaga. Ang susi talaga kung paano natin ini-entertain yung nakikita po nating kasalanan. No, sabi nga, yung unang tingin, nakakita ka ng macho, huwag naman puro lalaki. Mga babae naman, nakakita kayo ng macho. No, 6-packet yung abs. Yan. Tapos malaki dibdib. Machong macho. Tapos ang mangyayari po rito ay unang tingin, okay lang, di ba? Sabi, meron pa raw, meron daw, pagka pumangalawang tingin, paano? May pagnanasa na. No? Pangalawa. Yung pangatlo, pinag-interesa na, nagplano na. No po. Kaya nga sabi ng mga nagbibiro, sabi nila, dapat yung unang tingin pa lang, huwag muna ialis. Pakaw muna yung tingin mong ganyan. Huwag mo nang ialis, unang tingin pa lang. Kasi pag yung pangalo, pangatlo, nagkakaroon na ito ng matinding entertain. No, na nag-iisip ka na, nako, ano kaya pangalan nito? Mapagtanong nga, okay, thank you. Yan po, yan. Makita po natin kung paano po natin i-entertain ang mga bagay po na yon. Tayo po yung magdi-decide. Katulad po nung nangyari po sa isang kaibigan ko, gantong-ganto po yung nangyari. Ang nagka-problema yung asawa niyang babae. Ang sabi nga niya dun sa asawa niyang babae, kasi naman in-entertain mo. No? Yung babae ang nagka-problema, yung asawa niya. Ang sabi niya, kung hindi mo siya pinatulan sa kanyang ka-PPM, hindi mangyayari sa atin to. No, nagkaroon sila ng problemang mag-asawa. Ang problema lang talaga kung paano natin ni-entertain yung tukso sa harapan po natin. Na po. Halimbawa nga, sa material na bagay, pag nandoon ka na sa mall, talagang maaakit ka sa mga bilihin. Na po, lalo na kung may pera ka naman dala, sigurado, kahit hindi ka bibili, makakabili ka. Kaya nga lang, dapat doon, siyempre, tayo pa rin na magdidesisyon yan. Ini-entertain mo yung mga bagay na yun, kaya nangyayari. Yan. Kaya nga sabi nito, dapat ingatan po natin ang ating mga spiritual eyes. Yan. Sa mata po talaga nagsisimula sa lahat ng bagay. Pagdating po sa lust of the flesh. And then sabi pa rito, simula po ito na mag-discern, at ang nangyari rito, ayun nga, inalam niya yung pangalan, and then hanggang sa nagamit niya rito yung kanyang kapangyarihan. Kasi hari po siya. Pag sinabi niya, wala nang magawa yung babae. Hari siya. Nagamit niya yung kanyang position dito. Sa pangalawa, sabi rin, those strong desires gave rise an adultery. Na po. Yan. Ano man daw po na mali na hangarin po natin, magbubunga po ito ng adultery. Yan po, ng mga pangangalo niya. Tingnan po natin yung 2 Samuel 11:4. 2 Samuel 11:4. Sabi rito,
ipinakuha niya si Bathsheba at Noy katatapos lamang ng kanyang paglilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nireregla. At sinipingan siya ni David at pinauwi ito pagkatapos. Yan, makita po natin daw na kung paano po nagbunga, nag-ugat yung kasalanan po dito ni Haring David ng pangangalo niya. Amen. Gagawa at gagawa po siya ng mga kaparaanan kung paano niya makukuha ang kanyang gusto na po. Yan, hindi man po sa lust of the flesh, sabi ko po kanina, pagdating po sa mga material na bagay, ay gagawa ka ng mga kaparaanan, makuha lamang ito. Ano po? Iba nga, kahit mangutang, di ba? Nagkakabaw sa utang, makuha lamang yung gustong bilhin. Yan, makita nga po natin yan kung paano po na ginamit na rito ni Haring David yung kanyang posisyon. Adultery led him to hypocrisy. Yan, hypocrisy. Yan. Nagdudulot din po ito ng adultery, nagdudulot po ito ng pagiging selfish. No, selfishness. Na kung paano po, hindi naman po kanya na yon, ang gusto lamang po niya, mabigyan niya ng kasiyahan yung kanyang sarili. Hindi na niya inalintana yung ibang tao. Hindi na niya inalintana yung damdamin ng kanyang kapwa lalaki. Unang-una, yung asawa nito, tauhan niya. No, general po niya. Isa sa mga general po niya na nakikipaglaban. Masyado siyang dito na naging makasarili. Tingnan natin yung 2 Samuel 11, 7-12. 7-12, sabi ron, sa 7. Nang dumating ito, tinanong niya si David, kumusta na si Joab at ang hukbo, ano ang lagay ng labanan? Sinabi pa niya kay Urias, umuwi ka na at sipingan ng iyong asawa sapagkat nanggaling ka pa sa malayong paglalakbay. Lumakad nga si Urias. Ang hari ay nagpadala pa ng regalo para sa tahanan nito. Ngunit hindi pala ito nagtuloy sa kanila. Sa halip doon siya natulog sa may talangkahan ng palasyo kasama ang mga bantay. Nalaman nito ni David at sinabi kay Urias, hindi ba't kararating mo lang buhat sa isang mahabang paglalakbay? Bakit hindi ka umuwi? Sumagot siya, ang kaban ng tipan at ang kawal ng Israel at Huda ay nasa tolda lamang. At sa labas naman natutulog ang aking punong si Joab at ang iyong mga punong kawal. Sa ganitong kalagayan, hindi po maatim ng aking kalobang ako'y umuwi upang magpakaligaya sa piling na aking asawa. Sa harapan ng Diyos, hindi ko po magagawa iyon. Yan. Kaya makita po natin dito kung paano po gumagawa na rito ng kaparaanan. No, nagkakaroon na po rito ng hypocrisy na yung adultery niya nagbunga na ng hypocrisy. Na po, naroon na gumagawa na siya ng kaparaanan na kung paano na mapagtakpan yung kanyang kasalanan. Yun. Na po, para hindi mabisto. Ganoon naman talaga kapag po ang isang tao ay nagiguilt sa isang kasalanan, ay gumagawa rin po siya ng mga kaparaan kung paano ito tatakpan. Yan. Paano ginawa rito ni David para pagtakpan yung kanyang kasalanan? Siyempre, pwedeng magbuntis si si Bathsheba. Sabi ron, sa unang binasa natin, kakalilinis lang ng buwan ng niya, paglilinis. Kaya malinis. And then, ang ginawa rito ni David, pinauwi si Urias, tapos pinagpahinga, doon ka muna sa asawa mo. Pakaligaya ka, galing ka sa labanan, parang gano'n. Pero ang ginawa rito ni Urias, hindi siya natulog sa bahay. Sabi niya, di ko maatim, boss, na yung mga kasamahan ko ando nakikipaglaban, tapos yung aking pinuno natutulog lamang sa tolda, sa labas ng tolda, tapos ako na magpapakaligaya ko, hindi ko kaya. Yun, na po. Kaya doon siya natulog sa labas lamang ng bahay. No, kaya lalong lang problema rito si David. No, dahil hindi niya alam paano pa niya mga paraan kasi magbubunga, alam niya magbubunga yung ginawa po niyang kasalanan dito. Yan. Kaya masyado na siya naging selfish dito. Sabi pa, adultery led and hypocrisy led him to murder. Yan. Kapag ka po tumitindi na yung kasalanan, nagbubunga na po ito ng murder.
Murder na. Una, selfish lang, and then nagbunga na po ito ng pagpatay. Yan. Pagka po ang kasalanan ay dumarating na po sa ganung bagay, ano na po ang tawag natin dito? Kapag ka po ang isang kasalanan ay nagbubunga na po ito ng pagpatay, grabe na yon. Na po. Nagkakaroon na tayo rito ng obsession. Na-obsess ka na. Sabi sa 14 and 15, tingnan natin, 14 and 15, 11, 14 and 15, sabi sa 15, kinabukasan, sumulat si David kay Joab at pinadala kay Urias. Ganito ang nilalaman, ilagay mo si Urias sa unahan kung saan mainit ang labanan. Pagkatapos iwanan mo siya roon at bayaan mo siyang mamatay. Yan. Kung paano po na ipinapahamak mo na ang iyong kapwa. Na po, kumbaga, para mapagtakpan lamang yung kanyang kasalanan, di baling may mapahamak na. Wow. Na po, sa pagiging selfish po niya. Bali, murder na po yon. Siya po kasi yung nagtulak doon para mamatay yung kanyang general. Sabi niya ron, sa kanyang isang pinuno, iumang mo siya, ilagay mo siya sa unahan sa mga mas matatapang na kalaban. Yun. Tapos iwanan mo. Yung pa sabi, iwanan, pabayaan. Amen. Kaya makita po natin dito kung paano po yung obsession niya para mapagtakpan lamang yung kanyang ginawang kasalanan. Amen. Kaya makita po natin sa mga nangyayari sa tunay na buhay, para maabsuelto lamang po siya, mapagtakpan yung kanyang kasalanan, marami siyang nilalaglag na tao, di ba? Kahit nga, minsan, kakilala mo na, ilalaglag mo yan para mapagtakpan lamang yung kanyang kasalanan. Kaya nangyari po rito, nagbunga na po talaga ng murder yung ginagawa po rito ni Haring David. Yan po. Hypocrisy led him to murder. Kaya nangyari po roon, ay namatay po talaga rito si Urias. Yan, kaya nadagdagan pa yung kanyang kasalanan. No po. Una, adultery lang, tapos napunta po siya sa pagiging selfishness niya, and then hanggang sa dumating po sa murder na. Yan. Dumadami po yung kanyang kasalanan. Ngayon tingnan natin yung consequence. Na po, kung paano po na sa lahat ng mga kasalanan po natin, meron talagang consequence. Sabi po sa 2 Samuel 12, 8b, sa chapter 12, verse 8. Tingnan natin. Sabi dito, sa 8, tingnan natin. Sabi dito, binigay ko na rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ni Saul, pati ang mga lipi ng Israel at Huda, at mabibigyan pa kita ng higit pa riyan. Yan. Dito na po siya tawag dito, kinukundi na ni Propeta Nathan. Si Propeta Nathan. Na kung paano po na sa chapter 12 dito, ay nakaharap na po ni David si Nathan o si Nathan. At dito po na binabanggit po rito ni Nathan na lahat binigay na sa iyo bilang hari. Yung trono, ay yung lahat na, kayamanan, tapos sabi nga ron, pati asawa mga asawa. At di na naman talaga isa asawa ng hari noong mga panahon na yon. Po. Kaya lamang, may legalidad pa rin sila kung paano po kumuha ng asawa. Hindi yung katulad nung ginawa niya na kinuha niya yung pag-aari ng iba. Bagamat meron naman siya talagang kapangyarihan para gawin yung mga bagay po na yon. Kaya dito po ang nangyari, nung kinundinan na po siya ni Nathan, sabi nga po, natuldukan ang mga biyaya na maaaring dumating dahil sa adultery. Kaya sabi ron sa verse 8, ay ibibigay pa sa kanya ng higit pa dun sa mga bagay po na yon. Sabi, binigay sa iyo lahat, ganito, asawa, tapos mga ari-arian, kaya natuldo ka na. Kung paano yung mga biyaya sa buhay po natin, ay pag nakagawa po tayo ng isang kasalanan, pwedeng ma-hold yung mga darating pang mga biyaya.
Amen po, nakuha po natin. At once na nagkaroon tayo ng bagay na kasalanan, hindi man sa adultery na ginawa po ni Haring David, nagkakaroon po dito ng pagbablock. Amen. Na kung paano po yung daluyan ng pagpapala sa atin o yung natawag na alulod ng biyaya sa atin, ay nagkakaroon po ito ng block. Nagkakaroon ito ng harang para dumaloy po sa atin. Amen. Na kung paano naman yung sinasabi na ibubuhos sa iyo ang durungawan ng langit. No, ibubuhos sa iyo ang biyaya na sa mga durungawan ng langit. Ang pwede mangyari dito, nasa sarhan. No, yung mga durungawan ng langit para ibuhos sa iyo ang mga biyaya. Kaya makita po natin, may mga pagkakataon na minsan narinig po natin, pera na, naging bato pa. Yun. Na umaasa tayo, may mga darating na biyaya, pero naho-hold ang mga bagay na to. Nakatulad ng sinabi dun sa verse 8. Sabi dun sa verse 8, at mabibigyan pa kita ng higit pa riyan. Yun. Higit pa sana riyan ay pwedeng ipagkaloob sa iyo ng ating Panginoon Diyos. Kaya makita po natin dito, marami nagsasabi sa mga negosyante na kapag lumarating po sa kanila mga ganyang pagkakataon, na nahuhulog siya sa adultery, at totoo naman, may mga nakita po tayong ganyan, na kapag bumagsak po yung kanilang mga negosyo, kanilang mga hanap buhay, ibig sabihin, nahaluan nito ng pambababae. Yun. Kadalasan ganun po nangyayari. Ang nagiging dahilan po nila, babae. No, nahuhulog sila sa pita, sa lust of the flesh. At yun po yung kanilang mga ikinababagsak sa pamamagitan nun, nagkakaroon po sila ng pagkakalugi-lugi. And then, tingnan natin yung 2 Samuel verse 12 naman. Sabi ron, open the door to a spirit of violence. Ayun. Laro na nabukas po yung pintuan ng spirit of violence. Kangina, yung apekto po ng finances. Yan. Kung paano po sa buhay po natin kapag nagkakasala tayo, ay yung finances po natin naapektuhan. And then yung pangalawa naman, naapektuhan po rito yung ating mga pintuan. Sabi ron, spirit of violence, nakakapasok po sa buhay po natin. Pagka po sinabing violence, ano to? Yung kaguluhan na ng buhay po natin. Nagiging magulo na. Tingnan natin yung 2 Samuel 12:10. 12:10, sabi ron, dahil sa ginawa mong ito at ito itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Yun na po. Kaya makita po natin dito yung consequence ng kasalanan ni Haring David. No, sabi ron, laging may mamamatay sa iyo sa patalim. No, laging may kaguluhan, laging mayroong violente na nangyayari. No, makapapasok ang espiritu ng pag-aaway-away. Yan. Hindi pagkakasundo-sundo sa pamilya. Yan, nagkakaroon na ng sakitan, nawawala na yung respeto sa isa't isa. At makita naman po natin talaga kapag po sa sambahayan nagkaroon po ng mga ganitong bagay. Anong tawag dito? Yung adultery, yung lalaki nagkakaroon siya ng other. Sabihin na natin na other woman, nagkaroon ng pangangaliwa. No, nagkaroon ng pangalawang pamilya, ay totoo po, apektado yung kanyang pananalapi. Napakaganda po ng trabaho ng kilala kong tao na yon. Engineer siya sa Meralco. Ang lakas niyang kumita. Ano po, siguro may mga sideline pa siya bilang engineer, pero yung pamilya po niya naghihirap. Yung first family. Naghihirap po yung first family. Kasi po, hindi lamang isa yung pamilya po niya. No. May mga anak siyang iba, tapos may mga asawa siya na sinusuportahan. Kaya nangyayari po ay hirap ng buhay po inaabot ng first family. No, naaagaw doon yung atensyon, naaagaw doon yung finances para isuporta sa iba. Kaya makita po natin dito, sa pamamagitan po ng pagkakasalang ganon, ay naapektuhan, unang-unang financial.
ng mga tao. And then sabi pa nga, nakakapasok dito yung spirit of violence. Bakit? Siyempre, yung mga anak nila, yung mga asawa nila, pag nagkikita-kita yan, sabong yan. Amen? Tapos minsan nga, matapang pa yung number 2 Yung number 3, mas mahigpit pa Hindi pa tatalo. Ano po? Siyempre, yan, labanan na yan, pati yung kanilang mga anak, nagkakaroon na ng, competition. Lalo-lalo na, pag-uusapan, financial. Tapos may mga sinusuporta ang anak, nag-aaral. Tapos, competition talaga mangyayari dyan. Labanan talaga. Ano po? Kaya magulo yung buhay. Christian? Isa lang, Gwapong-gwapo ka pa naman. No? Napakarami mong magiging, admirer. Kaya dapat isa lang, Kaya ito isa lang sa kalumpit. Ayan. Kaya sabi ron, may consequence. Hindi pwedeng wala po. Kaguluhan talaga ang dulot ng adultery. Isa pa sabi rito, leads to public shame. Yan. Nagdudulot po ito ng kahihiyan sa paligid mo. Sa publiko. Kahihiyan po ang dinudulot po nito. Ano kaya yung pakiramdam ng Ano kaya pakiramdam nung mga babaeng pangalawa lang? Pagka nagkikita-kita sila ng mga original. No, meron ako napanood sa alam mo naman mga TikTok, yung mga vlog. Meron ako nakita yung magnananay, yung 3 babae, yung male din. Inaawat nila yung kanilang nanay, yung nanay naman niya nagwawala. Sinasabihan yung babae na kabit, ganyan. Marami sinasabing hindi maganda. Yung 2 anak na babae, pinipigil naman siya. Amen. Ganun talaga mangyayari. Kahit sa publiko, pag nagkita-kita yan, bungangaan na yan. Hindi nila mapipigil yung kanilang mga emosyon. No, maglalaban. Kaya sabi rito, in public shame, nagkakaroon sila ng kahihiyan. 2 Samuel 12:11, sabi ron, 12:11, sabi ron, sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan. Yun, kaya pala No, kaya merong kahihiyan na mangyayari. Sabi ron, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan. Sa harapan mo, ibibigay ko sa iba ang iyong asawa at sisipingan sila kahit sa katanghaliang tapat. Yung, kahit na si David, dumanas po siya ng kahihiyan. No, kahihiyan na kung paano po yung mga asawa niya ay sumasama na rin sa iba. At kung mabasahin nga po natin to, yung asawa po niya, minsan ang kumukuha pa rito anak niya, si Absalom. No, at pinakikita talaga sabi ron, pinakikita talaga sa madlang people. No, nandoon sila sa terrace, ganyan, tapos nakikita ng mga tao talaga. No, kumbaga kahihiyan talaga, sinasadya na ipahiya yung kanyang tatay. No po, kaya labanan talaga mangyayari dito. Kaya ang sabi ron, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo ibibigay ko sa iba ang iyong asawa at sisipingan sila kahit sa katanghaliang tapat. Yung kahihiyan. Kaya mangyayari po rito, dulot lamang ng isang pagkakamali, ang nangyari po rito, labis na consequence. Na po, maraming nasira sa buhay po ni Haring David noong mga oras po na yon. And then sabi, open the doors of cars. Yan, may cars na, no? Noong una, kahihiyan lang. Ngayon naman, yung mga cars na amang pwedeng mayayari sa kanya. Sabi ron sa 11b, ayun nga, yung cars na, ano po, na kasumpa na sinisipingan na yung kanyang mga asawa. At sabi ron sa 12, ginawa mo ito ng lihim, kaya kitang parurusahan at makikita ito ng buong Israel. Yun, sabi ron, lihim niya itong ginawa.
Pero nalihim po ba? No. Walang lihim talaga na hindi mabubunyag. Kahit nakasikreto pa natin ito, mabubunyag at mabubunyag po yung lihim po natin na ginagawa nating kasalanan. Ang sambahayan po niya ay nag-aaway-away, walang respeto sa isa't isa. No, nagkakaroon na po rito ng kaguluhan ang buo niyang sambahayan. At sa isang tatay po, napakasakit po na makita po niya ng kanyang anak mismo naglalaban-laban, nag-aaway-away. Tapos yung mga anak mo naghihirap. Hirap na yung mga anak mo, wala ka nang magawa, away-away pa, kakaroon ng kahirapan. Nagkakaroon na ng, mapasok na po rito yung sumpa. And then the spirit of death entered the family. Yan. Physical death, dumating po sa sambahayan po rito ito ni Haring David. Ano po, namamatay sa patalim ang kanyang mga sambahayan. At sa atin po, hindi naman sa physical na katawan pwedeng mamatay, pero pwede po mamatay po sa atin spiritual death. No, lalayo na sa Diyos ang pamilya, lalayo na ang iyong sambahayan, hindi mo na madala sila hindi mo na sila maakay sa ating pong Panginoon Diyos. Kaya nagkakaroon po ng spirit of death. Tingnan natin yung 2 Samuel 12, 13, 14. Ayun, 13, 14. At sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit dahil sa nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Yan. Pagkatapos nito'y umuwi na si Nathan. Yan. Kung paano po naroon na sinabi ni Nathan kay David, hindi ka naman mamamatay po. Pero ang namatay po rito, yung anak po niya kay Bathsheba. And then sabi ron, tunay ako nagkasala kay Yahweh. Kung gayon, pinatatawad ka niya at hindi ka mamamatay. Ano po? And then, ako paano po na narito po na sinabi po rito ni Haring David na siya nga po ay nagkaroon ng kasalanan. Ang kailangan po rito, si Haring David, inamin po niya yung kanyang kasalanan. Hindi na po siya nagpaligoy-ligoy. Na kung paano puro na sinabi ni Nathan sinabi rito ni Nathan kay David, binanggit dito ni Nathan kay David na sa isang parabola merong isang mayaman, maraming isang tupa, maraming isang bakahan, tapos merong isang ordinaryong tao, alipin, isa lamang yung kanyang tupa. Katapos nung mayroong dumating na bisita yung mayaman, ang ginawa ng mayaman, yung isang tupa pa nung mahirap ang kinuha at iyon yung kanyang kinatay. Sabi naman ni Haring David, sumpain yung tao na yon. No. Kumbaga, hinalintulad niya ito dun sa ginawa ni David na marami naman siyang asawa, tapos yung asawa ni Urias, isa lang yon, kinuha pa niya. No, kaya sabi ni David, sumpain yung tao na yon. Kaya sabi ni Nathan, ikaw yung tao na yon. Yun po. Kaya makita po natin dito, walang lihim o walang kasalanan na hindi talaga mabubunyag. Ano? Alam ni Nathan. No, kung paano po sa buhay po natin ay nire-reveal naman talaga ni God na may mga pagkakasala, may mga pagkukulang tayo sa buhay at kinakailangan po natin ito na i-confess. Amen? Pwedeng ang ginagamit po ng Diyos, yung mga leaders, yung mga pastor, na kung sino yung leader mo, na pwede po tayo rito magkaroon ng confession. Na kung paano po siya yung mag-lead sa atin para tayo po ay ipanalangin. And then, kung kinukumpronta naman po tayo ng ating mga leader sa ating mga nagawang kasalanan, ay huwag na nating itago. Metras itinatago po natin to, lalo tayong malalalim, lalo tayong delikado.
No, nakatulad po rito ni Nathan, ay ni David, metras tumatagal yung kanyang kasalanan, nagbubunga po ito ng mga pangit na pangyayari. And then, nung sinabi po rito ni David na inamin po niya na siya po ay nagkasala, and then, nung oro mismo na yon, sinabi ni Nathan na siya nga po ay pinatatawad. Yon. Kaya ngayon din, ang kasalanan mo ay pinatawad ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga lang, makita nga po natin dito, pinatawad, pero yung consequence nandoon pa rin. No, hindi naman pwede na pinatawad, pagkatapos pala lang. Ibig sabihin, lahat ng mga kasalanan natin dito, merong consequence, may katapat na pagpaparusa. Ang kailangan lamang po rito, nagkasala tayo, aminin lamang po natin ang mangyayari pag inamin mo, ano? Pag inamin mo ang kasalanan mo, ano? Ha? Ano? Patatawarin. O, pag inamin mo ang kasalanan mo, malaya ka na. Di ba? Pag inamin mo yung kasalanan mo, gagaan na yung kalooban mo, nakahinga ka na. No, kasi metras tinatago mo yan, lalo kang mahihirapan. Pero kung sabihin mo, detalyado yung mga kasalanan, binanggit mo, pinagsisihan mo, makaka-release ka. Amen. Hindi ka na makukulong. No, ang hirap lang sa literal na kasalanan, pag nasa husgado tayo, pag umamin ka, kulong ka. No, yun ang kailangan kay Lord. Pag umamin ka, absuelto ka. Hindi ka na makukulong, malaya ka na. Yun nga lamang, may consequence. Harapin natin yung consequence. Kaya naman bakit naman darating pa tayo sa ganung bagay na alam mo na kapag ka nagkaroon tayo ng kasalanan, may mga consequence, bakit kinakailangan pa natin ito na gawin? Amen? Pinakikita po ng mensahe ng ating Panginoon Diyos na huwag nating i-entertain anumang bagay na pwede nating ikahulugan sa ating mga kasalanan. Hindi lang yung lust of the flesh, maraming bagay. Ibig sabihin, anumang kasalanan na pwede po natin gawin, talikuran natin. No, huwag nating entertain, huwag nating tingnan, lagpasan po natin. Kasi po kapag na-entertain natin to, nakapasok sa atin, hahawakan na tayo niyan. Katulad nung nangyari kay Nathan, hinawakan siya. No, nung kasalanan na yun, hanggang sa umikot yung kanyang buhay, pumangit yung kanyang buhay, hanggang sa kinumpronta lamang siya rito ni Nathan, ni Propeta Nathan. At kung hindi pa siya nagsisi noong mga oras po na yon, no, baka lalong lumala yung sitwasyon po niya. Yun lang naman talaga kailangan pag magsisi ka, repent. Hanggat di natin pinagsisisihan yung mga kasalanan, anumang kasalanan na nandiyan dyan, no, magbubunga at magbubunga po ito. Kasi nga, sabi nga ron, nag-ugat na Pag nag-ugat na, tutubo yan, mamumunga po yan. Kaya kailangan lang po talaga pagsisihan po natin. Kahit po yung mga sinaunang mga kasalanan na nangyari po sa atin, no, halimbawa tayo po ay naniniwala sa mga anting-anting, na tayo po ay nagkaroon ng pangalan nito, nagkaroon ng yung halimbawa mga may binanggit ka mga pangit na bagay sa kapwa mo, basta mga negative. Huwag na natin sabihin yung mga negative. O sample. O yung bata na yan, walang kapupuntahan yan. Bobo talaga yan. O yung para basta nagbibitaw tayo ng mga sumpa. Yan. Kaya makita po natin doon kung paano po yung opportunity ng repentance. Wag nating palagpasin. Repent. Tapos ang boxing. Hanggat di tayo nagre-repent, nananatili sa atin yan, aalipinin po tayo niyan. Hanggang sirain po tayo ng kasalanan po na yan. Tingnan natin yung last verse, sige. Awit 32:10, tingnan nga natin. Awit 32:10. Awit tayo.
32:10, labis na nagdurusa ang taong masama, ngunit ang tapat na pag-ibig ni Yahweh ay mag-iingat sa sino mang magtitiwala sa Kanya. Lahat ng tapat kay Yahweh, magalak na lubos dahil sa taglay nilang kabutihan sa Diyos, simigaw ng galak nang sa Kanya yung mga sumusunod. Yan. Nakita po natin doon na kapag tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon Diyos, nagtitiwala tayo sa ating Panginoon Diyos, ang pag-ibig niya ay ibibigay po niya sa atin. Yan. Kapag po nagkakaroon po tayo ng mga kasalanan, pagdating doon sa mga, sabi ron, pagdating sa spiritual, yung mga idolatry nga, yung fortune telling, sa mga horoscope, yan. Sa mga lucky charm, sino ba yung mga gumagamit pa ng lucky charm? Ano ba yung mga lucky charm nyo dyan? Ano ba yung mga anting-anting nyo dyan? O yung mga tinitingin pa sa horoscope, sa mga mga simpleng ano lang to, no? Pero baka mamaya nananatili pa tayo dito. Tumitingin pa tayo sa guhit ng palad, tapos papatingnan mo sa mga bumabasa. Yan. Tapos yung mga personal naman natin, yung sinasabi rito na yung pagiging greedy, yan. Yung addiction, drugs, mga social media, yun, social media. Sabihin, social media, pangalan ito, social media, yung mga FB nga. Ibig sabihin, nagkakaroon din tayo rito talaga ng nakakapasok din dito. Baka sumosobra. No, sumosobra na yung FB natin. Yung yung social media natin. Baka sumosobra. Lumalabis. Ibig sabihin, makaka-apekto rin po sa atin ito. Tapos, sa iba naman, kung paano po nagkakaroon dito ng mga abandonment, disrespect, yung mga rebellion spirit, unfaithfulness, yung mga abortion. Wala naman nag-abort dito, di ba? wala naman. Yan, mga lang to, kumbaga, mga binanggit lang kung paano po na baka mamaya may mga nasa atin pa. Jealous, yan, manipulation. Tapos yung pang may binabanggit na utang, yan, sino ba mangungutang dito? Pagka raw yung utang hindi binabayaran, ano tawag doon? Ano na yon? Parang pagnanakaw na yon. Pagnanakaw na, pag hindi na binabayaran. Tapos yung mga sinasabi rin po natin, yan, sa mga blasphemy, yung mga curse na binabanggit po natin, sa mga deception, sa mga gossip, yan, sa mga grumbling, sa mga nagmamanipulation, yung mockery, yung minamak mo yung masyado mong minamaliit, binubuli, yung mga ganyan na po. Ano po ito? Mga simple lang, pero ayan, may pornography, yan. Sa mga prostitution, sa mga rape, yan. Paano po mga bagay po ito na binanggit lang, na pwede po na minsan nasa atin pa, pero dapat po nating itakwil na rin. Minsan na nakikita po natin yung mga malalaking kasalanan lang sa buhay po natin. Pero may mga pangyayari pala na meron palang natitira doon na hindi po natin na i-release. No, kaya sabi nga, simutin. Nakatulad po ng ginawa po nila Joshua, ang utos sa kanila, di ko alam kung si Joshua inutusan ng Diyos. Sabi niya ron, lipulin mo lahat ng nakaaway, bata, matanda, pati hayop. Bilo mo pati hayop pinalipol. Ayaw nila na magtira. Kahit isa. Bakit po? Kasi yung isa na yun, pwedeng doon magsimula muli yung kanilang kalaban. Katulad nung merong nangyari po sa Bible na merong 4 na kalalakihan na nagpanggap na mga hindi sila kalaban. Na nagpanggap. Ang ginawa nila nalang alipin. Hanggang sa ginawa nilang alipin, hanggang sa yung mga ginagawa nilang alipin na to, nabuhay, dumami, tapos naging kalaban uli nila.
Yun. Kaya ang gusto dito talaga ni God, lahat malinis. Walang ititira. Kahit na anumang bata, matanda, linisin. Pati mga hayop. No, kasi mga hayop, pinagmulan din ito ng kasalanan. Bakit? Kasi noong mga panahon na yon, uso na talaga na ang mga tao, kahit yung sa hayop, nakikipag-sex po sila. No, yung mga panahon na yon, kaya nilinis pati mga hayop. Nandoon talaga yung karumihan. Ayaw ni Lord na magkaroon talaga ng karumihan. Kaya pati hayop, no, pinalipol ni Lord. Kaya naman nung meron silang ginawa na hindi nila nilipol na mga hayop, kasi magaganda to, nagalit sa kanila si God. Hindi nila sinunod. Kaya ang sabi ni Lord, ang gusto ko ay yung pagsunod, hindi yung alay. No, kasi sinabi nila, iaalay nila. Ihahandog nila yung mga natitira, mga magagandang hayop na yon. Ang gusto ni Lord talaga linisin. Walang anumang kasalanan na matitira. Kaya ganoon din sa buhay po natin. Na po, wala tayong anumang ititira. No, isipin na natin lahat ng mga pepedi po natin na pepedi natin na ganito pala ako nung ganyan, alisin po natin. Nasa ganoon, total cleanse tayo sa harapan natin, Panginoon Diyos. Na nakatulad ni Haring David, na naroon talaga na inamin niya. Aminin lang natin. Amen po, nakuha po natin. Sige, let's pray. Tayo po tayo. Hallelujah. Thank you, Father. Yes, Lord. Sige po, pwede po tayo magbulay-bulay sa sarili natin. Minsan, ang isipin lang natin ay mga malalaking kasalanan. Tingnan din naman po natin ngayon na ano pa ba yung mga nagdaan sa buhay natin na pwede po natin na isipin para ihingi pa rin ang kapatawaran sa ating Panginoon Diyos.